Breaking news mga kababayan, Super Typhoon Inday humina na. Isa na lamang typhoon habang nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at patuloy na kumikilos papalapit sa lugar ng Luzon. Signal number 1 nakataas pa rin sa ilang lugar. Habang meron na namang isang panibagong bagyo na nabubuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito na ba kaya ang susunod na bagyo na tatawaging Josie? Magandang araw Pilipinas, ito ang Pilipinas Weather ngayon. Narito na ating update sa panahon. Kung bago ka lamang sa ating channel, please like, share, and subscribe. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, ngayong araw ng Huwebes, July 9, 2026. Ang bagyong Inday na may international name na Bobby ay humina na mula sa pagiging super typhoon at ngayon ay isa na lamang na typhoon habang patuloy itong kumikilos sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat bumaba ang kategorya nito, hindi ibig sabihin ay humuhupa na ang panganib. Sa katunayan, nananatili pa rin itong isang napakalakas na tropical cyclone na malawak ang sirkulasyon at patuloy na nakakaapekto sa lagay ng panahon sa malaking bahagi ng ating bansa. Mga kababayan, ang pagbaba ng classification mula super typhoon hanggang patungong typhoon nangangahulugan lamang na bahagyang humina ang lakas ng hangin nito, ngunit sapat pa rin ang enerhiya nito upang magdulot ng mapanganib na kondisyon sa karagatan at higit sa lahat ay lalo pang palalakasin ang hanging habagat. Batay sa pinakahuling datos, ang sentro ng Typhoon Inday ay nananatili sa silangang bahagi ng Northern Luzon habang kumikilos sa loob ng Philippine Sea. Patuloy itong gumagalaw sa pangkalahatang direksyon na west-northwest bago inaasahang unti-unting liliko sa hilagang kanluran o northwest sa susunod na 1 hanggang 2 araw. Sa ngayon ay wala pa ring direktang landfall na inaasahan sa alimang bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, ang forecast track nito ay magdadala sa bagyo sa pinakamalapit itong paglapit sa extreme northern Luzon, partikular sa Batanes at Babuyan Island, sa pagitan ng Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng umaga. Matapos nito ay tuluyan na itong kikilos pahilaga at tatawid sa dagat sa pagitan ng Taiwan at Japan bago lumabas ng Philippine Area of Responsibility. At pagdating ng linggo, inaasahang tatawid patungo sa silangang baybayin ng mainland China kung saan posible itong maglandfall habang patuloy na humihina. Sa kasalukuyan, ang sentro ng bagyo ay may layong 950 km silangan ng Northern Luzon. Taglay pa rin ito ang lakas na hangin na umaabot sa 175 km kada oras habang ang bugso ng hangin ay umaabot hanggang 215 km kada oras. Ang central pressure nito ay nasa 930 hectopascal, indikasyon na nananatili pa rin itong isang organisado at napakalakas na tropical cyclone. At unti-unti naman itong humihina sa pagiging super typhoon. Sapat pa rin ang lakas nito upang maka-impluwensya sa lagay ng panahon sa malaking bahagi ng bansa. At patuloy itong kumikilos sa direksyon ng north-northwest o kanlurang hilagang kanluran sa bilis na 20 kilometers bawat oras. Ibig sabihin mga kababayan, hindi man direktang dumaan ang mata ng bagyo sa ating bansa. Napakalawak ng saklaw ng sirkulasyon nito kaya patuloy nitong hinihila ang napakaraming moisture mula sa West Philippine Sea. Ito ang pangunahing dahilan kung bakit patuloy ding lumalakas ang epekto ng hangin habagat. Sa Batalas, Tropical Cyclone Signal number 1 nakataas pa rin sa ilang lugar. Ang Signal number 1 ay nangangahulugang inaasahang ang malalakas na hangin na may bilis na 39 hanggang 61 km bawat oras sa loob ng susunod na 36 na oras. Bagamat minimal hanggang minor pa lamang ang inaasahang pinsala, hindi ito dapat baliwalain, lalo na sa mga lugar na lantad at malalakas na hangin. Kabilang sa mga nasa ilalim ng Signal number 1 ay ang Batanes, Cagayan, kabilang ang Babuyan Island, Isabela, Ilocos Norte, Apayao, Kalinga, Hilagang Abra, silangang bahagi ng Mountain Province, silangang bahagi ng Ifugao, Hilagang Aurora, bahagi ng Quirino, Hilaga at gitnang bahagi ng Catanduanes. Ayon sa Pag-asa, posible pang itaas ang pinakamataas na signal hanggang wind signal number 2 o signal number 3. Depende sa magiging galaw at lakas ng bagyo habang papalapit ito sa hilagang bahagi ng ating bansa. Kaya't mahalagang patuloy tayong sumubaybay sa bawat update ng bagyo. Mga kababayan, ito ngayon ang pinakamahalagang bahagi ng ating weather updates. Bagamat hindi direktang tatama ang sentro ng bagyo sa kalupaan, ang pinakamararamdaman nating effect ay manggagaling sa southwest monsoon o hangin habagat.
habang umiikot ang napakalawak na sirkulasyon ng bagyo, lalo nitong hihigupin ang mainit na hangin mula sa West Philippine Sea. Kapag tumama ang hangin ito sa kabundukan ng Luzon at Visayas, mabilis na nabubuo ang mga kapal na ulap at nagdadala ng malalakas na pag-ulan. Ito ang dahilan kung bakit maraming lugar ang nakaranas ng ulan kahit napakalayo pa ng mismong sentro ng bagyo. Ngayong araw, hanggang sa susunod na araw, asahan ng malalakas na gale force wind o bugso ng hangin sa lugar ng Pangasinan, Zambales, Bataan, Calabarzon, malaking bahagi ng Mimaropa, Bicol Region na halos buong Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Pagsapit ng Biyernes, inaasahang halos buong bansa na ang makakaranas ng epekto ng pinalakas na hangin habagat. Samantala, napakataas na alon sa mga karagatan bukod sa mga malalakas na hangin na nanatili ring mapanganib ang kondisyon ng karagatan. May umiiral na gale warning sa maraming baybayin ng Luzon at Visayas. Batay sa forecast sa Batanes at sa silangang bahagi ng Babuyan Island, maaring umabot na 6 na metro ang taas ng alon. Sa baybayin ng mainland Cagayan at Isabela, maaring umabot sa 5 hanggang 4.5 metro ang mga alon. Samantala sa Aurora, Camarines Norte, Catanduanes, Northern Samar, Eastern Samar at Pulilo Island ay posible ring makaranas ng 4 hanggang 4.5 metrong ang taas na alon. Sa ganitong kondisyon, lubhang mapanganib ang paglalayag ng anumang uri ng sasakyang pandagap. Mahigpit na ipinapayo ng Pag-asa na manatili muna sa pantalan ang lahat ng barko at bangka at iba pang sasakyang pandagat hanggang humupa ang lakas ng hangin at taas ng alon sa inyong lugar. Maging sa mga lugar na may 2 hanggang 3 metrong alon, pinapayuhon pa rin ang mga mangingisda na huwag pakipagsapalaran o pumalaot ngayong araw. Samantala, isa pang low pressure area ang nabubuo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na tinatawag na Invest 97W ang nabuo sa bahagi ng Marshall Island. Bagamat mababa pa ang tsansa nitong maging ganap na bagyo sa loob ng susunod na 3 araw, patuloy itong minomonitor dahil maaari itong lumakas sa mga susunod na araw. Kapag ito'y naging tropical storm at pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility o PAR, ito ang susunod na mabibigyan ng pangalan ng bagyong Josie ayon sa Pag-asa. Kaya manatili po tayo updated sa panahon at patuloy na development. Isa na naman panibagong bagyo na ating aabangan sa masusunod na linggo. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1 and 2, ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan na handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Kaya't hindi tayo matatakot kahit gumalaw ang lupa at bumagsak ang mga bundok sa ikalaliman ng dagat. Mga kababayan, sa panahon ng bagyo, lindol at ibang mga kalamidad, naway manatili tayong handa, mahinahon at nagtitiwala sa pag-iingat ng ating Panginoong Hesus. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtutok dito sa ating channel. Kung nakatulong sa inyong balitang ito, please like, share, and subscribe. Salamat sa inyong patuloy na suporta. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, magyanda, magiligtas, mag-i-alerto. Ingat tayong lahat.